Magandang, magandang, hating gabi, 12:00 in punto. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay episode 3 ng ating pang-Netflix na expose. Ang ating, expose ay patungkol sa kay Mr. or Engineer Arthur Gayoso Sevilla Jr. Siya po ay kapatid ni Aurora Sevilla na mutya ng Pilipinas noong 1984. At nung nanalo siya, naging artista at nagkaroon ng maraming mga nobyo. So, dahil sa nobyo na ito, ay siyempre sumikat din siya kasi mga mayayaman. Anyway, yung kapatid niya na si Arthur Gayuso Sevilla ay maswerte. Nagiging customs collector. Inappoint siya ni Lisa Araneta Marcos nung pumalit na si BBM sa Pilipinas. Nang inappoint siya kasi mahilig to si Lisa Araneta Marcos mag-appoint ng mga taong marunong magbigay ng pera. Marunong kumita ng pera. At sa kanyang pag-appoint, siya ay kapwa Ilongga kasi si Lisa Araneta Marcos, Ilonggo rin si Arthur Gayoso Sevilla Jr. Kaya nagkatapanagpo sila, pero kurakot ito si Kwan, pareha kay Lisa, kurakot ito si Arthur Sevilla Jr. Ang kanyang style bilang collector po siya sa Cagayan de Oro, nitong huling pwesto, ay halimbawa may mag-import, may lalapit sa kanya, may mag-import, ilagay niya po yung pangalan niyang ng kanyang kumpanya na single proprietorship. Pero hindi nakapangalan sa kanya ang single proprietorship. Nakapangalan po ito sa kanyang best friend na classmate niya since grade 1. At ginagamit niya yun as consignee. So as buyer, as importer. So doon niya pinapadaan. Ngayon, para hindi siya mahalata, gumagamit siya ng pangalan ng iba. Ngayon, pwede naman siyang, ang diskarte, pwede naman siya na didirekta yung smuggler sa kanya at ang smuggler na bibigyan ng pera. Pero mas minabuti niya, ang kanyang style, may sarili siyang consignee para pupunta ang pera, ang bayad ng pera. So ngayon, sisingilin niya yung kunyang smuggler at ipapasok niya doon sa ibabayad niya ibabayad niya sa customs sa Cagayan de Oro Port kasi siya man ang hari, siya na mag-approve. Pagkatapos, siyempre, para lihitimo, ang lahat ng magbabayad ngayon yung tinatawag na consignee na kumpanya na ginawa niya, magbabayad niya sa customs ng bayad sa tinatawag na customs duties. So, ginagamit niya ito yung kumpanya ng nagbinuo niya, pinangalan niya sa kaibigan niya. Best friend pa niya. At yun nga, tuwing may import, itong ginagamit niya. So, para naman masiguro niya ang pera mapupunta sa kanya, nakapasok nga yung sa bangko na nakapangalan sa kumpanya na Port Salt Trading. Pero pinapirma niya ang kanyang best friend, classmate niya since grade 1, na ng mga isang booklet ng cheque. At yung cheque na yon, yan, pinapasok yun. Kaya yan ang taktika niya. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ideya kung magkano kinikita nito. Usually, halimbawa, may 10,000 metric tons na import ng rice. Isang import lang. Idadaan doon sa Cagayan de Oro City Port. Hindi dito sa Maynila kasi maraming mata dito. Doon sa Maynila. At anyway, sa Mindanao pa lang kulang na yung bigas na in-import eh. So, kukuha siya ngayon ng, mag-import ngayon ng kanyang kumpanya na ginagawa, i-import ngayon doon sa Vietnam o
o sa Thailand o sa India ng bigas. Tapos papadala rito sa Pilipinas. So, kung 10 metric tons ang order, yan po ay 10,000 at 10 million kilos. Sa 10 million kilos, ang halaga niyan ay gagawin mo nga i-convert mo sa sako. Sa 50 kilos per sack. So, magiging ang 10 million divided by 5, maging 200,000 sacks. So, 200,000 sacks, ang presyo ng isang sako, halimbawa kung totoong presyo na in-import, nasa 1,200 o 1,300 galing Vietnam, isang sako na 50 kilos. So, pag 1,300, halimbawa, babayad siya ng 35%, pinakamataas pala ngayon ng taripa, 35%. Ngayon kung dahil sa rice tarification law, ngayon kung minsan babaan ni Marcos ng 15%, sira ang lahat ng mga local traders pag binabaan 15%. So anyway, ang nangyayari po, sa ilalim po yun ang tinatawag na rice tarification law. Walang limit kung kahit magkano, kahit ilan pala, kahit ilang volume, ilang metric tons ang i-import, walang limit. Dati may limit. Ngayon walang limit. Basta babayaran mo lang yung tinaas na tarification, na tariff o buwis. So kung 35% ang magiging tariff, kung sa 200,000 sacks, i-presyo mo yun na 1,000, palabasin mo na 1,200 na riba o 1,004 na lang. So 200,000 sacks. Times sa ngayon ang 35% ng times 1,400 per sack times 0.135 na buwis. Yan. Equals. So, ang dapat niyang bayaran na buwis ay 98 million. 98 million. So, ngayon, ang gagawin niya, kakausapin niya ngayon yung smuggler, idadaan sa kanyang ay Mr. Rinaldo Policarpio, Happy New Year. Konse Ray. Pagkatapos, kausapin niyang smuggler na sa Mindanao ng mga bigas at sabi niya, Tol, palabasin natin ang presyo ng na binili mo na mga bigas ay 1,000 lang. Para ang babayaran natin na 15% ay 150 kan lang, mas mababa. So ngayon, imbis na 1,400 ang presyo ng isang bigas, isang sako, palabasin nila na 1,000 lang nila binili. So kung 1,000, dyan ngayon ang computation ng 35% andyan magbabase. So kwentahin natin ngayon kung magkano. So ang mangyari niyan is 200,000 times 1,000 na lang. Gawin na 1,000 ang presyo isang sako bigas. Times 0.35. Ang mangyari ay magiging 70 million na lang. Imbis na 98 million, 70 billion lang babayaran. So ngayon, ang gagawin niya, sabihin niya sa importer, imbis na 98 million bayaran mo, bigyan mo lang ko 90 million. Sa'yo ng 8 million. Ako na bahala dito. Kukunin niyang 90 million at babayaran niya ngayon ang kumpanya na ginagamit na consignee ang 70 million. Babayaran niya sa port. Siya naman mag-approve kasi siyang hepe. So kung ano mangyari, may kinikita siya sa isang airport, import 20 million. Imaginin mo kung ilang import sa isang buwan, ilang 10,000 metric tons. May style pa siya. Para mas liliit pa lalo ang gastos niya, yung 10,000 metric tons na order, gagawin niya na 5,000 lang. So, nakita mo na kung gaano kalaki na naman ang maging order. Kung baka 5 order na siya, mahigit 100 million ang kada buwan niya. Nakikitain. Ganun po si Arthur Gayuso Sevilla Jr. So,
So ito na tayo ngayon. Hindi lang po yan ang kanyang negosyo. Pati mga sibuyas, pati mga carrots, mga manok, ano pa bang ibang mga agricultural products, mga bawang, yan. Pinapadaan pa rin niya dyan. Dinadaya niya lahat yan. So ngayon, pagkikita na siya dyan, ay siyempre tiba-tiba. Inappoint siya ni Lisa ay tiba-tiba si Lisa, Araneta Marcos. So ngayon, naisiwalat ko na nung una, kay episode 3 na tayo. Sa episode 1, pinakita ko yung binili niya na isang malaking compound. Doon ang farm niyang mga manok niya, ang daming manok niya. Nakita ko mahigit halos 1,000 ang manok niya na inaalagaan sa farm niya doon sa Lipa City, sa Bulbok Road, Lipa City. Pagkatapos, meron siya diyang compound na puti, pinangalanan niya na Pleasant View. Tapos, may mga kabayo pa siya doon na mga milyon ang halaga pangarera. Kasi mahilig sa karera, mahilig magsabong, mahilig mangarera. Pagkatapos, ang malaki ang kanya doon, stable doon. Pero, kaparihan niya sa unang binili niya ay hindi niya pinangalan sa kanyang pangalan. Next, binigay ko mga litrato ng bahay, litrato ng compound, pinakita ko sa first episode. Yung second episode kahapon, ang pinakita ko yung Tagaytay naman niya na nandun sa Pacifico Globe. Tapos, ang bahay niya doon ay simple lang, mga 50 million siguro ang halaga. At pinakita ko rin ang litrato ng bahay at ang litrato ng subdivision sa Tagaytay City. Okay? So ngayon naman, pangatlo, ipakita ko sa inyo yung bahay na binili niya sa Santa Ana, Manila. Binili niya, nag-bid siya sa bangko kasi narimata ito. Binili niya at pinareconstruct. Ganda-ganda. So gandang lalaki na naman niya. Ito ngayon, ipapakita ko ngayon yung una, yung siguro ipakita ko yung ano niya. Ipakita ko muna bid papers. Yan ang bidding nyo. Ito nag-bid siya sa bangko. Sa BPI Family Savings Bank Incorporated. Strategic Asset Management and Sales. So nag-bid siya. Ang pangalan ginamit niya ay Salvacion Toribio. So ngayon, ang offer to buy the property located at Lot 27, Block 4, Middle Extension, Santa Ana, Metro Manila. Tapos, ang bid price niya ay 7,350,000 pesos. So, yan, nanalo siya. Binili niya. So, ngayon, nang nabili niya na yan, pinaayos niya na ngayon. O, tingnan natin ang itsura ng pagpaayos niya. O, ito na ngayon. O, ito na ngayon ang bahay na yan, no? Yang binili niya, yan. Siguro mga 50 million din ang gastos niya dyan. So, ito yung lugar. Siguro kung mga taga Santa Ana kayo, alam niyo na kung saan ito. Yan ang bahay na pinatayo. Ayan ang kanyang engineer, kaklase niya sa engineering school. Tapos ito naman, di ba siya nakita? Ito, mayroon siya, makikita natin ng ano. Meron akong ipapakita sa inyo na litrato niya. Ito si Arthur Sevilla. Ipakita ko sa inyo. Napaka-kurap na kwan nito. Sobrang kurap.
Ayan siya. Siya ang customs collector sa Cagayan Port, Cagayan de Oro City. Yan siya, tandaan nyo. Yung kapatid po siya ni Aurora Sevilla. Port of Cagayan de Oro, Bureau of Customs. Ayan, nakita nyo na ha. Hanggang dyan lang muna ang ating gagawin. Pero ang dami-dami niya mga sakyan. Sa sunod, ibigay ko naman sa inyo mga iba pa niyang bahay. Ito ngayon, nakatatlong bahay na tayo. Ang dami niyang bahay. Kaya ngayon lahat yan hindi nakapangalan sa kanya. So ganun po siya kalintik. Yung hayop kung dumiskarte. So magandang gabi na lang, magandang madaling araw na lang sa inyo lahat. So episode 3 na tayo. Nananawagan ako ng, ay happy birthday pala Mr. or Engineer Arthur Gayuso Sevilla Jr. Happy birthday. Birthday din pala ngayon. Pasensya ka na lang kasi birthday mo pala ngayon. So Edgar Nacion, Love TV Patrol, Amil Mutalib, Assalamualaikum, alaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko mga Muslim. Ang Pinas, tatay, kawatan, anak, kawatan, apo, kawatan, pinsan, kawatan, alipores, kawatan. Yun ang problema natin. Ganon talaga mga kawatan. So, ito naman, si Rinaldo at Consiel Rinaldo Policarpio ng San Jose del Monte. Magandang madaling araw. Si Merbuen Consejo, hi. Si Ben Marhuerto. Tapos Love TV Patrol. So, yan po ang ating episode 3 ng ating series na expose ng title Brother or Kapatid ni Aurora Sevilla na customs collector ay bilyonaryo. So, ngayon, ang dami pinipresenta natin ang lahat ng binili niya, pero hindi nakapangalan sa kanya. Pagkatapos, itong binid niya na bahay, personal na ang gumawa nitong bidding, nag-bid pa pakiusap na sa bangko, ay yung best friend niya since grade 1. So, yan po, Aurora Sevilla. Tatawag-tawag ka raw. Ngayon, kung tumawag-tawag ka, ang pakiusap ko sa iyo, at titigilan ko itong expose kung tumigil ka na sa sa shabu. Kasi honestly speaking, sugapa na sa droga ito si Aurora Sevilla eh. Sayang ang ganda mo, day. Dapat tigilan mo na yung pagsashabu. Okay? Gano'n hanggang doon na lang. Maraming salamat at sa sunod na episode 4 naman tayo bukas. Para ito sa bayan ang ginagawa ko. Para mabisto at pagkatapos niya yung iba naman. Pati ang yung mga ibang gusto may ipa-expose dito, magpadala lang kayo sa akin sa aking messenger at sikasuhin natin. Messenger natin, hindi kasi email address ko. berteni.causing@gmail.com. Yan po ang mangyari. So, magandang umaga po sa inyo. Ang si Toto Terador sa hating gabi. Yan.